mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January, December 25, 8 pa lang, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may General Pio del Pilar National High School sa may Osea Street, Poblacion, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Boyle Street, Barangay Palanan, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin siya na. Disclaimer lang po, ang content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha. At ayan, isabay natin ang pakikinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Nakahanda naman po kami, may dala kami mga jacket, bonnet. Kaya mabenta ang strawberry taho na bukod sa masarap ay pampainit din sa pakiramdam. Mas malamig po talaga po ngayong December. Sa mga ganitong panahon po, mas masarap po kumain sa mga yung ramen, para po mainitan. Saka po yung ito pong taho. Dito naman sa Rustic, ang isang mall, nilasap ng ilang turista ang malamig na simoy ng hangin. Ang magkaibigang Eddie at Emil naka-turtleneck pa. Kape naman ang pampainit nila habang nagkukwentuhan. Maghihigop naman ang mainit na sabaw ng mami ang panlaban ng ilang lumayo sa pagbubukas ng Enchanting Baguio Christmas Rose Garden sa Burnham Park. Pinipilahan niya ang kainang ito dahil sa kakaibang mami na ang pampalasa ay iniing o smoked meat. Isa pang manlaban sa lamig ang kanilang Black Forest Cake Coffee na may dark chocolate, whipped cream at cherry on top. Sabi ng Pag-asa, simula pa lang ito ng malamig na panahon. Asahan daw na mas bababa pa ang temperatura at lalong pang lalamig sa mga susunod na araw. Around between 11.4 to 14.3 po yung lowest temperature na forecasted ng Pag-asa ngayong December. And then between 7.9 to 11.8, yan po yung mga possible na mga lowest temperature na pina-forecast po ng Pag-asa mula January up to February 2026. So, medyo mas papalamig pa at mararanasan pa rin natin yung mga tinatawag nating cold front. Pero dapat ding mag-ingat, sabi ng Pag-asa, dahil nakapaminsala rin ang sobrang labig na panahon. Mag-ingat yung ating mga kababayan, lalo na po dyan sa may mountainous areas ng Luzon, dyan sa may car, dahil possible din po yung formation ng mga frost. So, posible po maka-apekto dun sa kanilang mga tanim sa ating mga high-value crops dyan po sa may car region. Ibig isa sa mga pwedeng pasyalan sa Christmas Village ng Baguio Country Club. Katulad po ng nakikita niyo sa mga oras na ito ay marami-rami na rin yung mga turista. Christmas in Japan ang tema at merong mga snow dito na pwedeng ma-experience ng mga bisita kahit hindi po kayo lumalabas ng Pilipinas. Yan ang latest na rito sa Baguio City. Balik sa'yo, Emil. Enjoy. Ingat at maraming salamat, Darlene Kai. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Excited pero may halong kaba ang ating kapuso singers na magre-represent sa Pilipinas para sa Best of Korea. Kamusta kaya ang kanilang paghahanda sa kompetisyon? Makichika kay Athena Imperial. Exceptional vocal strength at undeniable Filipino talent. Yan ang baon ni na Garrett Bolden, Thea Ashley at Harlan Anton. Ang kapuso singers na nanalo sa Best Musician Philippines. Tumulak na sila pa South Korea kagabi para i-represent ang Pilipinas sa Field Cup Korea, ang global reality singing competition kung saan ang mga kalahok magpe-perform sa likod ng isang veil. Ang scores at evaluation mula sa judges at audience na nabase sa musicality at vocal talent ng contestant. Kabado din talaga, we're not gonna lie, pero
we're all just trying to channel that into excitement and drive. Aside from showcasing their singing talent, they got it, may iba pang nilulook forward. We're also excited to meet other countries then. Yung mga makakalaban namin, we're excited to learn from them as well. And at the same time, show them what the Philippines has to offer. Si Arabelle na recently ay isa sa runners-up sa 2025 season ng The Clash, overwhelmed sa opportunity. Pero, she's up for the challenge. At dahil nagsimula ng mag-snow ngayon sa South Korea, Preparations for this, unang-una syempre sa mga gamit namin na dadalhin doon kasi kailangan prepared kami kasi right now taglamig na talaga and pumatak na yung snow a few days ago. Kailangan namin ingatan ang aming voice. magsisimula na this December ang reality singing competition at for airing sa pagpasok ng 2026. Kwento ng tatlo, hopeful silang magki-Christmas sila together sa South Korea. Hopefully dun kami mag-Christmas. Because that means na we're doing well in the competition. Ito din kasi yung chance namin to bond. Bond, yeah. Kasi medyo madami ding days na wala naman masyadong ganap in regards to the competition. So may chance talaga kami to really get to know each other. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. Susunod! Di pagkakaintindihan ng dalawang grupong kalahok sa isang pista sa Capiz na uwi sa tungtukan. Mas marami sa karaniwang ulan na naranasan ngayong taon, magtutuloy pa hanggang Pebrero ayon sa pag-asa. Número 1 sa aksyon. TV. Patrol sa DCFS. Mga kasong malversation at pandarambong ang posibleng isampa ng Office of the Ombudsman laban kay dating Senator Bob Revilla kaugnay ng sinasabing katiwalian sa flood control project. Iginiitama ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na wala siyang agenda sa pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya at maaring may makulong na sa susunod na linggo. Pagpapasko na wala pang nakukulong. Nakikita niyo yun, di ba? Ito ang tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga naunang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may makukulong sa mga sangkot sa umano'y katiwalian sa flood control bago magpasko. Hindi na natin ano siya magyayari ngayon. Baka next week. Sino po, Senator Remulla? Yun ang aking vote. Ayon kay Remulla, may nakalap na silang sapat na ebidensya laban kay dating Senator Ramon Bong Revilla kasunod ng rekomendasyon ng ICI na siya'y kasuhan. Most of it will be, I think, conversation the political crime, possible plunder. Meron pa kami ibang kritika. Our people are actively reinforcing our legal system. But I cannot tell you everything. So we do not want to telecast public. Dati nang itinanggi ng kampo ni Revilla ang aligasyon na anilay walang kahulugan at gawa-gawa lamang. Unang idinawit si Revilla sa flood control scandal ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nagsabing may 300 million pesos na budget insertions noong 2024 para sa nooy senador. Sinabi naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na personal siyang nagdala ng 125 million pesos na kickback bagay ng mga Revilla sa Bacoor City noong December 2024. Former DPWH Undersecretary Bernardo, may mga kumakalat na number 1, bata mo raw siya. Number 2, Only met him in the Senate during the investigation. inaasahan naman ni Remulla na maapektuhan ang kanyang relasyon kay Revilla na kapwa niyang kabitenyo. Yes, for public political interest can suffer. Hindi natin alam kung except ng it will damage us or not. But nasasuffer yung relationships. Kasi our children know each other. They work with each other. Kaya medyo mahirap din
kung titingnan. Kaya lang, hindi ko naman pinili na gawin na itong bagay na to. Ito yung trabaho ko. Tinatrabaho rin ng tanggapan ni Remulla ang case build-up laban kina dating Senator Nancy Binay, Grace Poe at Mark Villar at si dating Senate President Francis Escudero. The Villars, sources tell me have felt pinag-iinitan sila ng gobyernong ito. Hindi naman. And it's all about the evidence, pare. Ebidensya rin anya ang kanilang magiging gabay sa pag-iimbestiga. Kaugnay ng ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na nakakuha ng halos 1.2 trillion pesos na allocable funds sina Presidential son Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ano the evidence? For the evidence we trust and trust to do. Hindi na kami manumili na. Isa ng mabigat na trabaho ng Office of the Ombudsman, determinado si Remulla na mapanagot ang may sala. Yung impunity of corruption has to stop. At the only way to stop it para magkaroon ng insurance is to have people punished for it. That's the agenda. I'll be 71 by the time of it. I have to skip an election at least. So I'll be more than 75 years old by the time I'm able to run again. So it's not really within my horizon anymore. Hindi na. And this is already the culmination of a good legal career that I've had all my life. Dagdag niya, ginusto niya ang trabahong ito, kaya handa siyang harapin anuman na ang ibabato sa kanya. I took this job because I really want to do something for the country. And I will live and die with that. Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang Vietnamese na nagpapanggap umanong doktor sa Maynila. Ito'y matapos madiskubre ang isang cosmetic clinic na iligal umano na nag-ooperate sa loob ng condo unit sa Maynila, Quezon City. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio. Arestado matapos tanggapin ng isang Vietnamese na nagpakilala ng doktor matapos tanggapin ng bayad para sa isang rhinoplasty procedure o pagpapatamos ng ilong. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng isang concerned citizen ukol sa isang umanong illegal at underground cosmetic clinic. Pero for this case, kumapin yung pasyente na nagkaroon ng deformity or sometimes nagkaroon ng infection. Naniningil naman ang grupo ng hanggang 90,000 pesos bawat procedure. Ayon sa National Bureau of Investigation, dalawang dalawang Aabot sa 5 na ang na-arrest ng Vietnamese na nagpapanggap na doktor ngayong taon. It raises concern started bakit parang there's something that mushroom. Madami sila rin. That's why yung yes, after this because we're trying to protect you that right. Sa harap ng malaking demand sa cosmetic procedures, may iba pala ang NBI. And that they're dispensing binibigay nila for treatment. Hindi nag-pass doon sa FDA natin. That means it was not evaluated for safety and quantity. Standard na. So if you take that, the market process is decrease na magkaroon ng infection or hindi siya effective. Kinasuhan ang mga suspect ng paglabas sa illegal practice of medicine dahil sa kawalan ng lisensya at permit para mag-operate. Naharap din sila sa paglabas sa FDA law at Philippine Pharmacy Act dahil sa paggamit at pumamahal ng mga gamot o walang pahintulong. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Hinahapong maraming lugar sa Oriental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Surasahan na rin pinalika sa mga residenteng apektado ng matinding baha. Nagpapatrol, Francis Orso. Kahit sa low pressure area na lang ang pag-iwin pa, naka-affect. Nagkaroon din ng landslide sa mga barangay ng Hagan, Mapang at Morente sa Bungabong. Sa Kapuokan, Leyte, takot ang naramdaman ng mga residente matapos bumagasa ang baha bandang alas 4:30 ng hapon nitong linggo. Sa Bakakay, Albay, ipinatupad na ang forced evacuation matapos tumaas ang baha dahil sa walang tigil na ulan. Binuhat ng pulis ang isang bata. Mabagtulog-tulog din ang mga pulis at bombero sa
pagbuhat sa isang PWD sa Barangay 5 para dalhin sa evacuation center. Sa Labo, Camarines Norte, nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang baha sa Maharlika Highway sa Barangay Taguig hapon ng linggo. Ang isang pang pasaherong bus, sinuong pa ang baha para maitawid ang mga pasahero. Sa Pilar, Sorsogon, 4 na barangay ang binaha. Sa video ng Pilar MDRRMO, stranded ang ilang motorista sa barangay Pabanate dahil hindi makadaan ang mga sasakyan bunsod ng pagbaha. Sa isang pahayag ngayong Lunes, sinabi ng Pag-asa na maikakabit ang epekto ng sunod-sunod na bagyo mula nakaraang buwan, pati na ang napapadalag sa pag-ulan sa La Nina. Posible yung epekto ito sa rainfall pattern sa ating landslide ay medyo mas mataas yung chance na meron tayong matatanggap na maraming ulan kaysa karaniwan. Kasabay nito, inaasahan din ang paglamig pa ng temperatura ng bansa sa mga susunod na linggo at buwan. Maaari ring maranasan ng ilang bahagi ng bansa ang temperatura na bababa hanggang 7.9 degrees Celsius pagsapit ng Enero at Pebrero kasabay ng paglakas ng hangin amihan. Francis Orsio, ABS-CBN News. Ang susunod magkapatid na babae, patay sa saksak sa Naga City. At dalaga sa Jensen, natagpo ang tagtad ng saksak. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron. Magbabalik ang TV Patrol sa DCMM. Minuminutong pagtutok, sinunod ng bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maiyakin sa bawat Pilipino. Pinapagbabalita ang paglilingkod at inyong mga DCMM Radio Patrol. Bastang may nangyari, nakareport agad sa DCMM at makikita. Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Ang oras ay nabig sa inyo ng Flemex Forte Zero Ventasis. Maluwag pagkita ng unang tema. Basta na buti, Flemex. ICC Council ni Duterte na si Nicholas Rockman tinawag na fake news ang umano'y sinasabing ICC war on order laban ni Senador Bato de la Rosa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bertie Convert. Tinawag ni Nicholas Rockman, senior ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na pagpapakalat ng fake news ang mga naging pahayag ni Ombudsman Remulla sa munoy paglalabas ng International Criminal Court na nawar sa pares para sa Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Cosman, wala nga prosecutorial lordship ang paglalabas niya ng warrant of arrest laban ni De La Rosa dahil nakabisig pa ang apela ng defense ukol sa restriction ng ICC sa kaso ni Duterte. Kaya niya ito naniniwala sa mga pahayag ni Ombudsman Remulla na maglalabas ng ICC ng isang highly confidential arrest warrant para sa isang suspect na maaaring magdulot ng legal na So may problema 17 po. sa ICC. Ano po ba? Na balita ay wala pang 17 po. kaugnay sa umano'y warrant of arrest para sa senador. Matatandaan na Ang problema yung piso siya. may warrant of arrest na De La Rosa at Mamaya na lang po, ma'am. ng umano'y dati na samahan sa DOJ na tumatayo nga liaison para sa ICC na nagpakita sa kanya ng kopya may hawak na naka-official copy ng arrest warrant sa kanyang telepono. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bertie Ron at DCMM. Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Eaton. Samantala, grupong Mamalakayan nagbabala naman sa fish importation ngayong closed fishing season. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Sondero. Kelly. Nagbabala ang grupong pambansang lakas ng sinunsang Mamamalakayan na sa Pamalakaya na bansang posibleng deportation habang piniran ang annual closed ng Science City at iba pang major fishing grounds. Ayon sa grupo, ang importation tuwing may artificial shortage dahil sa tatlong buwang closed fishing season ay nakakasama sa Walang yung klase driver yan. huli ng mga mangingisda. Masyadong nagmamadali, natatain na yan. Dahil kontrolado pa rin ito ng private trader.
Bawaan na tayo tumapos sa 300 pesos ang increment 20 pesos per kilo ang garugong sa palengke. Nasa 70 to 100 pesos per kilo lang ang bentahan nito sa mga bangking isda. Nananawagan po po na tapusin na ang animal importation at ang kasunod ditong importation. Sa halip, dapat palakasin ang local fishing production sa pamamagitan ng livelihood support at pagbibigyan ng exclusive rights sa traditional fishing grounds. At yan, ang balitang kumpirmado sigurado. Ito, ang Radyo Patrol. Ang problema mo, wala akong tig-piso, ma'am. Maraming salamat, Radio Patrol Kenny Cordero. Wala akong tig-piso. Bigyan ko na lang po kayo ng ano. Kung may tig-piso po kayo, 20 po. Ako si Aini and Sareha. 20, 17 po yung sukli natin. Hindi ko po kasi nakikita eh. Magkano mo yung bibigay ko sa'yo? Ang oras, 13. Kung 17 po, di 3 po siguro. Ah, 3 ba? Ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Virupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta nagundi, Plemex. Tama. Hindi ko alam kung ano ang decision natin. Pero kung sakaling papayagan mo ko, gusto ko sanang tumulong buuin yung picture. 5 pesos lang po meron. Ito. Wala po ma'am eh. Wala po akong tig-piso ma'am eh. Sugataan ang isang masinama tapos pagbabarilin ang nakaalita nilang lalaki sa Bakakay Albay nitong linggo. Sa video, nagtatalo ang 63 anyos na biktima at ang suspect. At maya-maya, umurot na ng baril ang lalaki at itinutok na nagbe-video. Kaagad siyang nagpaputok pero hindi na muna pinatamaan ang biktima. Nagsabi pa ang biktima na hindi siya matatapos sa baril pero sa ikalawang putok, tinamaan na siya ang sa kanyang hita at natumba. Sa sumurot pang putok, dinig na ang sigawan ng mga tao sa lugar. Tinamaan na rin pala sa hita ang isa pang biktima. Kaagad tumakas ang suspect matapos ang pamamaril. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima at ayon po sa mga kaanak, matagal na inaangkin ng suspect ang upang matagal na rin sinisirahan at tinatamnan. Wala naman umanong maipakitang titulo Okay na ang po suspect. ito. Hanggang sa ngayon, patuloy ang hostage operation ng PNP. Wala po akong ano ma'am eh. Wala po akong piso ma'am. Ay, hindi po. Sa inyo po ito ma'am. Sukli niyo po 17, di ba? Kaya nga humihingi lang ako ng 3. Kasi Wala kasi. kulang po kayo ng 3. Pagka ano. Doble ang hinagpis ni Anlinda de Vinagracia sa sinapit ng kanyang dalawang anak matapos matagpuan silang brutal na pinatay noong linggo ng umaga sa Naga City. Putol ang braso, may iwa ang leeg at dibdib ng panganay na si William G. Ay nakita sa lawang bahagi ng isang subdivision sa Barangay Concepcion Grande bandang alas 6 ng umaga. Ilang oras ang lumipas nang matagpuan naman ang autoridad ang bangkay ng nakababata niyang kapatid na si Tila sa boarding house sa katabing barangay ng Concepcion Pequeña. Sandan ito ng saksak sa katawan. Pinag-aaralan ng Naga City Police ang kuha ng CCTV camera, mga ebidensya, cellphone messages at iba pang makakapagbibigay linaw sa investigasyon. Bago ito, napag-alam ang nagkaroon ng away si Claudel at kanyang business partner na itinuturi ngayong suspect sa krimen. Tiniyak naman ni Naga City Mayor Nelo Romero ang tulong sa pamilya ng mga biktima. Ayon pa sa alkalde, nakipag-ugnayan na sila sa SOCO at sa PNP Cybercrime para tumulong sa pagtulong sa suspect. Ikinasa ngayon ang full-scale bypass operation ng pulisya. Nakagap po ako ng sabang na malutas ito. Malutas ang braso. Umaasa rin si Elisa na susuko ang suspect. Naiwan ng biktimang si Claudette ang dalawang anak habang nakatakda na rin sanang magtapos sa Colegio Tequila ngayong taon. Liza Mostar, ABS-CBN News, Naga City. Natatlong patay at tagtad ng saksak ng isang 21 anyos na babae sa loob ng kanyang kwarto sa barangay Apopong, General
Southbound Catering o SL Outlet ang dalaga, 7,000 dahil pumunta sa birthday party ang kanyang ina. Pinadalhan na lang umano siya ng pagkain sa isang tricycle driver at umuwi ang dalaga sa bahay para kumain. Sinumagahan, bangkay na nakitang biktima na magtatapos na sana sa kolehiyo. Kumbinsido ang pamilya na biktima ng pagnanakaw ang pakay ng salarin dahil natarayan din sila ng 10,000 piso. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa krimen. Guilty ang aso ng Civilian Bayan Special Third Division kay Janet Lynn Napoles sa 6 na counts ng malversation of public funds at 6 na counts ng graft. Kaugnay ito ng maling paggamit sa 92 million Priority Development Assistance Fund na namayabang si Benjamin Representative Samuel Tangwa mula 2007 hanggang 2010. Sa desisyon noong December 5, inatulan si Napoles sa parusang resolusyon perpetua sa 2 kaso ng malversation. Lumabas na nakipagkabwatan si Napoles para mailihit ang ₱1,000,000 pondong alokasyon sa BIDAP sa Livelihood and Welfare Project sa Bengal at ibang lugar matapos padaanin sa kanyang mga NGO. Sa ibang balita naman, naniniwala si Vice President Sara Duterte na nagagamit ang proseso ng impeachment bilang umano'y bargaining chip sa 2026 national budget. Itinanggi ito ng ilang kongresista na naniniwalang posibleng gusto lang sirain ng Vice Presidente ang kredibilidad ng kininghaing reklamo laban sa kanya. Nagpapatrol, Vivian Julia. Dalawang buwan bago matapos ang one-year ban sa paghahain ng panibagong reklamo ng impeachment laban si Vice President Sara Duterte, sinabi ni Bayan Chairperson Tama ang Consumer Society at Progressive Group na maghain muli ng impeachment complaint. Kasama pa rin area sa ihahain ng reklamo ang umano'y sale of common trust kaugnay ng sinasabing mali sa gamit ng confidential funds ng Duterte. Isang pinaghahandaan yung pagtatapos ng one-year ban sa February, most likely magpapay po tayo ng impeachment ulit kasi evident yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Hindi na ito'y sinagulat ni Duterte, lalo na ang timing nito. Matatandaan aniyang isiniwalat ng ilang mambabatas ang panliligaw sa ilang miyembro ng Kamara na pirmahan ang naunang impeachment complaint laban sa kanya sa palit ng alokasyon sa budget. At ngayon, iniisipin ni Duterte na ginagamit umano ang impeachment na bargaining chip bago maipasa ang 2026 national budget. Iit ni Duterte, handa siyang sagutin ng mga alegasyon, pero hindi siya mananahimik lalo si kinakabit ang proseso ng impeachment sa pagbabalagtag ng pambansang budget. Ipinagtataka naman ni ML President Representative Laila de Lima ang pakayag na ito ni Duterte. Oktubre pa aniya na ipasa ng Kamara sa huling pagbasa ang panukalang 2026 national budget. Nanindigan sila ni Acting Chair President Representative Antonio Pino na hindi napag-usapan ng impeachment sa Kamara sa panahong iyon. Level na pag-usapan during the budget process, hindi naman yan part ng any deliberation of any office or program or awareness. During the budget process itself, wala kang mga pinag-uusapan about the possible considering the refiling of impeachment complaint. Pero palagi ho nasa utak namin the fact na hindi masarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa po siya lusot. Hindi rin matiyak ni Bicol Party Representative Terry Riton kung ano ang basihan ng komento ni Duterte. Binigyan niya sa ebidensya at hindi negosasyon ang basihan ng impeachment proceedings. Tingin ng ilang mambabatas, ngayon palang tila gusto ng sirain ni Duterte ang kredibilidad ng mga complaint na ihahain laban sa kanya. Ano naman sa kanya ni Tito para pinalamang at sagutin ang mga alegasyon. Para ipamunakan na naman niya. Pero, kaninang dito ay meron din siya ngayon dito. Dahil na naman yung pag-iisa ikaw ng Duterte, handa naman siya palagi sagutin ang anumang tanong o may pag-gastos ng konto. Lagi yung sinasabi ng pero pagka may actual na medyo ang pagkakataon na hindi mo siya dahil sasagot. Bukas ang dalawang mambabatas na mag-endorse ng bagong reklamo ng impeachment laban sa Vice Presidente.
Ganyan po siya. Yes, yan nila. Star vlogger, modelo, actress. At ngayon, bida sa MMFF movie na Sage Rattle and Roll, Evil Origin. Pero, din kaya siya sa bagong role bilang celebrity star patroller? Welcome sa TV Patrol, ang nag-iisa, Ivana Alawi. Ano ang latest, Ivana? Salamat, Ate Eve. May nagliparan pang drums hanggang sa maririnig na bumito na ang rumesponding otoridad. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng tribo Daga at tribo Pamilyahanon kung sino sa kanila ang unang magtatanghal. Nauna ang tribo Daga, nagkasubay naman din sa tribo Pamilyahanon. So, actually, nakalipot niya ang tribo Daga. Ang tribot niya sa layak na ang tribo Pamilyahanon. Dapat sabihin, dapat nakasulog niya sila sining nalikod ng pulso. Ang kabandanan, pinagkuha na yung isa sa mga trap sa dito. Wala nag-intindihan. Dahil sa nangyari, hindi man nagkamo ng minor injuries. Dalawa sa mga ito, minor de edad. Hindi na ikalusulihan ng pulisya ang mga sangkot, ngunit nakataksa ang mga itong ipatawag. Nagkasuntukan din sa isang kainan sa barangay Poblasyon de Lawon, Pasig City. Nagkagawan pa ng kutsilyo habang nagtumbahan ang mga mesa at tubuan. Ayon sa pulisya, nag-iinuman raw noon ang mga sangkot sa gulo nang magsimula ang gulo sa pagitan ng grupo ng mga taga-Pasig City at may-ari ng food kiosk hanggang sa nadamay ang grupo ng taga-Tubanias. Ay sa grupo na harap ng Tierra Lamisa, ang daging pagkukibalsir ang Lamisa, at then wala nag-siya na isang tagiya, sabi na isay, and then ang pabiyak naman ni Lamisa doon na ulapit. Ako doon tayo na sila panggapo. Wala naman raw nasaktan sa insidente. Nagkausap na ang mga sangkot. Sa Bugasong Antique naman, nagkaroon rin ng gulo sa opening of life ng bayan nito sa Malon. Sinasundin ang pagsuntok ng lalaking nakaitim sa isa pang lalaki. Ngunit nang tumulong na ang kasamahan ng lalaking sinuntok, kaagad na tumakbo ang lalaking nanuntok hanggang sa naghabulan na sila sa gitna ng plaza. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagkaareglo ng mga sangkot sa insidente na napagkalabang taga Valderrama at Igue. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Tila biglang nawalan ng gana. Ganyan ang tingin ni Senador Panfilo Lacson sa ikinikilos ng Malacanang kaugnay sa mga hakbang para mapalakas ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-imbestiga sa mga anomalya sa mga flood control project. Ibinagtataka raw yan ni Lacson lalo't magagawa naman daw ng ICI ang layunin nito na makakuha ng impormasyon para sa paghahain ng kaso laban sa mga nasa likod ng pangungurakot sa pondo ng bayan. Sinabi ni Lacson kasunod ng pahayag ni Paras Press
i-produce nito. Hindi rin pala madali. For mushroom farming kasi, since open water, Opo. yung So, yun lang. traditional, it's more prone in pollution. Ito po. Ano po? Hindi ko kaya, hindi ko maabot. Ano po, address po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po.